Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP, oras! Eksakto en punto. 6:04. Balitang makatotohanan. Balitang maaasahan. ACS Balita. Walang makakaligtas. Walang makakalampas. Saan mang sulok ng kapuluan. Luzon, Visayas hanggang Kamindanawan. Basta't may balita. Ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker of world-class quality Pride detergent. Araw ng Monday, December 15, 2025. Narito na po ang ulo ng ating ACS Balita. 20,000, 20,000 pesos incentive sa mga government employees. Aprobado na ni Pangulong Bongbong Marcos, ipamamahagi simula ngayon. Distrito ni Speaker Bogie D tumanggap ng pinakamalaking insertion sa public works budget ayon sa PCIJ. PNP naka-full alert sa pagsisimula ng Simbang Gabi. Philippine Embassy sa Portugal, blanco pa rin sa kinaroroonan ni Zaldico. Chinese national na dinukot na rescue sa Paranaque. 5 suspect na dayuhan arestado. Sasakyan nawala ng preno, nahulog sa bangin sa Naku Negros po. Oriental. Ay 8 sus. patay. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. At ito ang ACS Balita. sa detalye ng ating mga balita. CS Good News. Abay talagang good news, are. Lalo na sa mga empleyado ng gobyerno. Ito po ay matapos aprobahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang 2025 Service Recognition Incentive na magbibigay ng isang beses, one time, big time. Yan. Aba, na Service Recognition Incentive na hanggang 20,000 piso sa mga empleyado ng executive, kabilang ang mga uniform personnel ng AFP. Yan. Na nasa ilalim ng Department of Defense, State Universities and Colleges at GOCCs, regular, kontraktual o casual na Aba. empleyado. Kasama. Talaga naman Yung iba kasi minsan pag ganito kasali pero hindi kasama. Ay, naku, sinabi ito, mo pa. kasama na, Kasali pa. Ayan. Sisimula ng pagbibigay ng 20,000 sa lahat ng kwalipikadong kawani ng gobyerno ngayong araw. Ito'y bahagi ng pagkilala ng gobyerno sa kanilang serbisyo na may prorated na halaga para sa mas maikling tenure. Yun. So, kung mahikli lang, di ba, 4 months lang ipinasok mo. Oo, Ngayong bagong pasok pa lang. empleyado ka pa lang, hindi buong 20,000. Ganun, Tama. pero kahit na, ayos Ayan, nakalagay pa rin pala. yan. Employees, pakiulit. Employees who rendered, pakibalik. Ayan. Palace authorizes 2025 Service Recognition Incentive for Government Workers. Bontay. Ayan. Ayan, under Administrative Order number 40. Ayan. Magandang balita po ito sa mga empleyado ng gobyerno. Employees who rendered less than 4 months of satisfactory service may receive a prorated incentive. Ayun, may yun yung kwenta. binabanggit natin. May kwenta na. Yan, may kwenta. Yan 40%. Yung 3 months, 40%, 2 months and or less. 30%, 1 month, 20%, less than 1 month, 10%. Ayun. Isip mo kahit na less than 1 month, Kapapasok mo pa lang. Kapapasok pa lang. Meron ka na kagad incentive. Meron
kang, kung 10,000, kung 10%, 2,000 kagad yun. Oh, ayan ha. Ayos. So yan ang mga government employees. At hindi lang yun. Oo. Pati mga ghost employees kasama dito. Kasama. At ang kukubra dito, yung yung- nagpapasweldo. Ayun. nga Mayor. lang. Ganun Kasama ba? ka ba dito, Mayor? Ay, nako. Inang. Alas 6:09 na ng umaga na imbag gabigat kada kayo amin na po. Agring kayon, gising na. Nauhuna ang distrito ni House Speaker at Isabela Representative Faustino Boji D. III sa may pinakamalaking increase sa alokasyon ng DPWH sa ilalim ng House version ng panukalang 2026 National Budget. Wow. Ayon sa pagsusuri ng PCIJ o Philippine Center for Investigative Journalism, Oo. nasa 1.1 billion pesos lang ang original Dati. na proposed sa budget ng DPWH para sa 6th district ng Isabela. Hindi pa siya speaker noon. Hindi pa siya speaker. Hindi pa siya 1.1 billion na. Hindi pa siya speaker kasi sinabit yung budget kanyan kumbachero Isinabit yung budget noong August na. August na. Oo. August na. Ibig sabihin, Wala pang wala pang changes nun. changes sa liderato ng House noon. Oo. Gayon pa man, Ito na. Pansinin po tumaas ninyo. ito Aha. ng 2.68 billion. Katumbas ng kabuang halagang 3.78 billion sa House-approved version. Pero maliit pa rin para sa speaker to. Maliit. Maliit pa rin para sa speaker. Baka naman yan ang deklarado, pero yung mga undeclared. Ito yung nasuri ng PCIJ sa distrito ni speaker. Giit ng PCIJ, Maliit na ngayon sa atin ang billion, no? lumiit bigla Dati parang lulang-lula na tayo sa billion. Dati 70 million na palang na pork barrel, lulang-lula na tayo. Nagbababag na nga yung mga kanya. Sabi, yung 40 million dyan, hard. 30% soft. Soft, ayan. Yung mga senador naman 100 million lang. Talaga namang gustong-gustong maging senador ng iba dahil 100 million yung kanyang allocation. Ngayon, by the billions. By the billions, mga kaibigan. Not just billion, billions. Giit ng PCIJ, ang naturang dagdag na pondo ay bahagi ng insertion Ayan. na sumasaklaw sa halos 2/3 ng proposed 2026 DPWH budget. Bukod sa distrito ni D. Pansinin po ninyo, nakitaan din Pansinin po ninyo. ng pagtaas sa budget ng DPWH ang mga distrito Nino. ni na House Appropriations Chair Nueva Ecija Representative Micaela Swansing, Aba, yung representative from Michigan. Michigan. The representative from Michigan. Michigan. Or from Mississippi. Mississippi. At ang kanyang kapatid na si Sultan Kudarat Representative Bel Vanessa Swansing. Magkapatid pala sila. Magkapatid na to Naglayo pa. naglayo. Taga-Sultan Kudarat yung isa. Layo, Mas matindi nung nakaraan. Mas matindi nung nakaraan. Yung nanay ni Congresswoman Swansing ay kinatawan ng Nueva Ecija at yung kanyang asawa si Congressman Swansing ay taga-Sultan Kudarat. Mas matindi yun. Magkalayo talaga. Mindanao sa Luzon. So hindi nagsasama yung dalawa. Kaya nga. Magkaiba sila ng residency. Residency. Hindi naman pwedeng tumakbo sa isang lugar nang walang at least 1 year of residency, di ba? Pero ito ang napunto ng PCIJ, yung magkapatid. Ang nakakuha ng pinakamalaking increase sa kanilang... Siyempre, panapanahon daw yan. Siyempre. What are we in power for? Diba? That's what friends are for. Talagang ganun ang buhay. That's life. Pag kayo naman ang naupo, kayo naman. Parang ganun ang nangyari. No? Napunta tayo sa Dilawan. Tapos napunta tayo sa ano pang kulay ni FBR dati? Asul. Persapol. Napunta tayo sa Pulahan. Talaga naman. Kapag
Kapag iba nakaupo at yung hindi nakaupo ang nagsalita, talagang mapapatingala ka sa langit at mapapaisip ka na talaga namang ito nga, tama yung sinasabi nila. Ayan. Pero pag sila na nakaupo, nako, ganun kung talaga. ano yung ginagawa nung pinalitan nila, Mas masahol pa nga eh. Minsan masahol pa. Ito yung kay Congressman Ditas, magkapatid na Swansing. Tapos yung Congressman Lone District Congressman Christopher Gonzales. Christopher Shin Gonzales Saan ng yan? Eastern Samar. Eastern Samar. Ang kanyang proposed budget ng DPWH sa kanya ay 2.77 billion, naging 3.6 billion or increase of 877 million. Sa isang district lang yan, pinag-uusapan natin, no? Si Congressman Toby Chanco na botas, 362 million lang ang kanyang NEP. 362 million lang ay naging 1.1 billion. Pero ang liit naman nung nilagay nyo kay Congressman Toby Chanco. 362. Kaya naging 1.1 billion for an increase of 774 million. Isa si Congressman Toby Chanco sa mga nagsalita dyan tungkol sa budget. Tapos ang late lang na ilalagay ninyo. Ampere yan. Ampere. Kong Toby, magandang morning! Alas 6:15 ang ating oras. Mayong buntag kaninyong tanan, mga Bisaya, matanaw mo diha, gising na ba kayo? Naka-heightened alert na ang Philippine National Police bilang paghahanda sa pagsisimula ng simbang gabi. Ayon kay Acting PNP Chief Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr., higit sa 70,000 policemen ang ipakakalat ng hanay sa ilalim ng Ligtas Paskuhan 2025 program. Partikular na i-deploy ang mga ito sa mga pangunahing simbahan at matataong lugar para matiyak ang kaligtasan. Paigtingin din ng PNP ang kanilang foot and mobile patrols, gayon din ang checkpoints bukod pa sa pakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan. Samantala, inaasahan namang milyong-milyong Katoliko ang lalahok sa mga dawn and evening mass simula bukas December 16 hanggang December 24. Alas 6:16 ng umaga, lakyam chaplak hun. Achi ahya, Mr. Janam Tang, tanghali na. Samantala, blanco pa rin ang embahada ng Pilipinas sa Portugal hinggil sa kinaroroonan ni dating Ako Bicol Representative Zaldico. Ayon kay Department of Foreign Affairs spokesperson Angelica Escalona, wala pang natatanggap na anumang impormasyon ang Philippine Embassy sa posibleng kinaroroonan ng kontrobersyal na dating mambabatas. Escalona, yung pala na ambassador natin sa Portugal. Hindi ba may kanta to? Oo, meron. Escalona. Ayun, Escalona. Hey! Hindi naman kinumpirma ng DFA kung totoong may Portuguese sa passport siko na pinaghihinala ang nagtatago ngayon sa Portugal. Paliwanag ni Escalona, hindi lahat ng Pilipino nakakakuha ng foreign passport ay nagre-report sa DFA, kaya ang tangian niyang makasasagot sa naturang aligasyon ay ang gobyernong Portugis. Ayun. Alas 6:17 ang ating oras. Maya pa ba kay Kongan mga kabalen, gising na ba kayo? Nailigtas ng pulisya ang isang Chinese national na biktima ng kidnapping sa Paranaque. Ayon sa National Capital Region Police Office, na-rescue ang isang 26 anyos na Chinese national sa isang unit ng Marina Seaview Residence sa Barangay Donggalo. Isinagawa ang operasyon matapos makatanggap ng tip ang mga tauhan ng NCRPO sa pamamagitan ng PNP Hotline Facebook page. Inabutan ng mga pulis sa lugar ang biktima habang naaresto rin ang 5 sospek na dayuhan na nasa pagitan ng edad na 25 hanggang 39 anyos. Batay sa investigasyon, noong December 9 pa dinukot ang biktima habang nagdemand ang mga kidnapper ng 1 million pesos ransom kapalit ng kalayaan ng biktima, ngunit kalahating milyon pa lamang ang naibibigay. Kulong na ang mga sospek at naharap ngayon sa kasong kidnapping with illegal detention. Kuya Willie De Luna, 6:18 ng umaga. 8 ang patay habang 5 ang sugatan matapos na mahulog sa bangin ang isang multicab sa Ayungon, Negros Oriental.
Lumabas sa investigasyon ng mga pulis na patungo ang mga sakay ng multicab sa sementeryo upang dalawin ang kanilang namayapang mahal sa buhay sa death anniversary nito. Gayunman, pagsapit sa pamamahagi ng dalistis na daan sa barangay Tigib ay nawalan ng kontrol ang driver dahilan upang diretso itong mahulog sa bangin. Dead on the spot ang dalawa sa biktima habang ang anim ay binawian ng buhay habang nasa ospital. Susunod! Dito ba? Uy, si Senator Ping daw, nagbabantang hindi pipirma Aba, sa proposed budget. aba, Bakit kaya? bakit naman? Wala bang ballpen dyan? Yan at iba pang mga nagbabagang balita sa pagpapatuloy ng ACS Balita. alas 6:19 ang ating oras. Saan mang sulok ng kapuluan, ACS Balita! ACS Balita! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality Pride detergent. Hi, hi, hi! Magandang morning! Anong araw today, kumbachero? Today is Laundry Day, Pride Day! Yuhuu! Naglaba ka na ba? Di ba? Mamaya, pag-uwi. At pag Laundry Day, Friday, all you need, ano ba yung sasabihin ko? All you need is Pride. Washing machine detergent. May triple stain away formula, katanggalang makapit, matikit, malupit na dumit man siya, kaya easy ang labad, ha? Kaya pala mula noon hanggang ngayon, all you need is Pride. All you need is Pride. ACS. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. Ay, ang ating Pasko Panalo promo kasama ang Pride ay nandyan daw ho sa Barangay Malanday, Valenzuela City. Sa Malanday. Ayan, kaya lakasan na ninyo ang inyong mga radyo, telebisyon, anumang gadget ninyo dyan. Yan. Para kayo iswertehin sa araw nito. Pag nakita nyo yung pag-alagala dyan, na anong ang description, kumbachero? Tall. Ayan. Dark. Yes. And handsome. Yun! Tingnan mo nga Ayan. naman, no? Hanapin nyo yun, ha? Hanapin nyo po Hanapin yan. nyo yun. At Hanapin nyo. suswertihin kayo. Nako. Suswertihin kayo Sinabi nyo pa. sa araw na ito. Sinasabi ko sa inyo. Alas 6:23 ang ating oras. Sa iba pa nating mga balita, hiniling ng kinatawan ng Kamara sa Bicameral Conference Committee sa Senado na isama sa panukalang budget sa 2025 ang 1 billion pesos na pondo para sa Project Nationwide Operational Assessment of Hazards of Project o NOAA. Matatanda ang naalisan ng pondo ang Project NOAA noong panahon ng Duterte administration. Pero ayon kay Negros Oriental 3rd District Representative Javier Miguel Lopez Benitez, mahalagang ito ba Javi. si Javi. Mahalagang maibalik ang pondo dahil malaki ang papel ng proyekto sa disaster preparedness and risk assessment ng bansa. Oo nga. Talaga. Ba't pala nawalan pala ng budget ito? Ano mo na, sobrang Mario importante Josep. ng papel yan, kumbachero. Oo. Kung importante ang pondo para sa kalusugan, ganun din ang equally important ito, kumbachero. Totoo. Ibinahagi ni Benitez na mula ng sunod-sunod na tamaan ng mga kalamidad ng bansa, umabot na sa 35 milyong online searches ang website ng Project NOAA at pumapalo sa 2.5 million searches kada araw tuwing peak period. Git ng mambabatas sa Kamara, mahalaga ang Project NOAA sa maagang babala at kaligtasan ng mga mamamayan lalo na sa harap ng mas madalas at mas matinding epekto ng climate change. Patuloy pang talakayan ng Bicameral Conference Committee sa pinal na bersyon ng pambansang budget. Alas 6:25 na ng umaga, maupay nga aga mga kasangkayan, mga kabugtuan. Mata na kamo, gising na. Malapit nang matapos ang bagong command center ng Department of Agriculture. Bilang paghahanda, inatasan... Command center, ha? Oo Inatasan ni DA Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. ang lahat ng opisyal at kawani ng kagawaran na madaliin na ang pagkolekta. Pagkolekta? Ng mga datos. Ayun naman pala. Bago ang nakatakdang pagbubukas ng naturang command center. Giit ng kalihim, ito ay isang consolidated data hub kung saan makikita ang mga real-time information hinggil sa crop production, livestock inventory, weather patterns, trade flows,
price movement, satellite field monitoring, at supply chain conditions. Sobrang importante nito, kumbachero. Mabuti may ganitong proyekto ang Department of Agriculture. Naalala mo nung araw, meron pang bus yung Bureau of Agricultural Statistics. Parang nawala. Nawala. Eh paano ka naman magpaplano kung wala yung statistics? Ayun, napaka-importante na statistics. Napaka-importante. Eh ngayon, hindi lang humanga si Secretary Francisco Tio Laurel Jr. Junior din pala si Junior ano? sa BAS o yung agricultural statistics, kundi isa ito daw pong consolidated data hub. Yung pong real-time information sa crop production, makikita mo. So yung, ano ba, doon sa San Antonio, Nueva Ecija. Maraming mga kamatis dyan. Kamatis. O kaya talong. Oy, papaanin na yan, ha? Papaanin na next week yan, ha? Hindi makikita mo. Dito naman sa kabila. Ops, walang kamatis dito sa palengke na to, ha? Ayun. Yun ang matagal na natin sinasabi. Pagsuswakin mo lang yung consumer saka yung producer. Yun nga kaya nga, di ba, yun ang nagiging sitwasyon dati. Mga nabubulok ang kamatis dito sa isang lugar. Tapos doon sa isang lugar naman, wala, naghahanap ng kamatis. Talaga. Kaya tumataas yung presyo kamatis doon sa walang kamatis. Ayan, kaya napaka-importante yan. Doon una nga, di ba, sinasuggest lang natin, bigyan lang natin ng radyo Tatawag lang, Becky 1. Hi. Yes, Becky 1. This is Becky 2. Hi, Beshi. Wala kaming kamatis dito sa lugar na to. Mag-escabeche kami. Becky 1, Becky 2. Ba't kayo mag-escabeche? Wala kang isda. Magsasarsyado kami. Sarsyado. Hindi diba? ba? Napakaganda nito. Tapos, napaka-basic, napaka-simpleng problema natin. At hindi masolusolusyonan. Ito, kailangan pa pala ng isang secretary Tio Laurel dito. Para lang ito, yung livestock inventory kumbachero, sobrang importante din ito. Kasi maraming mga lugar walang karne, kakaunti karne, imported nga yung karning nandoon. Pag pumunta ka sa kabilang probinsya, katakot-takot naman ang baboy. Binabarat naman ang mga baboy doon dahil sobra-sobra. Tama. Magrereklamo yung mga nag-aalaga ng baboy, yung backyard racing dahil binabarat daw dahil oversupply daw doon sa lugar nila. Tapos may lugar naman na walang-wala. Yun lang sobrang kapag ka po meron na kayong data hub. Tapos nakita nyo yung impormasyon. Tapos na-actionan pa kung ano dapat gawin doon sa wala. Mag-susupply ka. Doon naman sa oversupply, magbabawas ka para madala. Ganun lang. Pagka nagawa yun, palagay ko naman magiging masaya. Hindi lang ang consumer. Pati na yung producer. Yung ating mga magsasaka, yung ating mga nag-aalaga ng baboy, manok at iba pa. Ayun, thank you. Samantala, nagbanta naman si Senate President Pro Tempore Ping Lacson na hindi. Ano daw? Hindi. Matindi. Ito, lalagda sa pagratapika ng BICAM report para sa 2026 national budget hanggat hindi. Ano daw? Hanggat hindi na itatama ang mga probisyong nagbibigay ng malaking pondo sa aid programs at farm to market roads. Ang tinukoy ni Lacson ay ang mahigit 51 billion na inilaang pondo para sa medical assistance to indigent and financially incapacitated o MAIF at ang inilaang 33 billion pesos naman para sa kaduda-dudang farm to market roads na tinawag niyang patronage politics at bagong mukha ng pork barrel. Ayun. Sinabi ni Lacson na desidido sila na ang 2026 national budget ay gawing pork-free at transparent upang maiwasan ang mga anomalya at maling paggamit ng public funds. Dapat siguro magkaroon muna ng tamang definition ng pork. Kasi ang dami dyan na dun sa definition ng pork barrel na itinakda ng Supreme Court, ang dami pa rin pwedeng palusutan dun. Ang daming palusot. Kaya nga, kung pakikinggan mo yung desisyon ng Supreme Court, wala na, bawal talaga pork barrel. Pero ang nangyari, lumala lumala pa nga. Mas lumala. Kaya nga, siyempre, sino bang
ang papayag ba ng ganun-ganun na lang ang mga mambabatas, sila gumagawa ng batas. Di ba? Eksakto. Oo. Kaya nga sabi natin, alisin na lang kasi talaga yan. Yung Congress. Alisin na lang. Hindi naman. Manatili ang Kongreso, pero alisin na natin yung pakikialam nila sa project. Oo. Wala nang project, wala nang allocation, wala nang allocable. Wala nang Kaya nga nagkaroon ng allocable. Ayan, oo. Wala nang particular na budget para sa senador, walang budget para particular na allocation para sa congressman. Oo. Kaya natin ng executive, silang maging accountable dyan. Oo. Saka, kumbaga parang oversight na lang Oo, ang yun. mga mambabatas natin kung nagagamit ng tama ang budget natin. Saka, kumbatsero, karugtong nung sinasabi mo na, maigi siguro na yung ating mga kababayan, masanay na rin na wag nilang hanapan ng project yung kanilang mambabatas. Wag. At sabihin, hindi namin boboto yun, walang napagawa yan. Walang nagawa yan dito sa amin. Pagka po ganun, kita nyo na. Hindi man lang kami hindi kami napagamot niyan. Oo. Hindi may sakit kami, hindi kami nabigyan. Di ba? Oo, Yung isa naman, sasabihin, buti pa si ganito. Oo. Nung may sakit si nanay ko, Oo. na ospital, Oo. sinagot niyang gumastos. Si Kong Emeng, kami, Kong Emeng. Saan kinuha? Saan kinuha? Sa sarili ba niyang bulsa? Hindi! Hindi. Dito sa center. Okay. Kay congressman, doon sa pondo ng Hindi ba, gobyerno din eh. Parang akala tuloy ng mga tao, si congressman ang may gawa nun sa kanyang buhay. Kaya nga eh. Kaya dapat masanay na tayo na ang mambabatas ay nandyan para gumawa ng batas. That's Yan. number 1. Number 2, yung binanggit mo kanina, oversight. Oversight. Oversight at maging bahagi ng tinatawag na checks and balances sa gobyerno. Yun. Sa gobyerno, hindi. Ang nangyari, parang... Ang nangyari, executive ang nag-tumitingin. Magkano na bang kay congressman dyan? Magkano na ba kay senator dyan? Panginoon kong buhay ito. Nagatid ng kabuuan ng ating ACS Balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Balitang mahagupit, lumalatay na komentaryo sa Himpapawid. 2x2. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. 2x2. Humahataw na mga balita at impormasyon. 2x2. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na 2x2. Handa na ang Senado na lumaban hanggang sa huli. Upang matiyak na ang budget para sa 2026 ay walang probisyon sa pork barrel. Ito ang tiniyak ni President Pro Tempore Ping Lacson matapos itong umalma sa pagtaas ng pondo para sa programang Medical Assistance to Indigent and Financially Incapacitated Patients ng Department of Health, gayon din sa pagpapagawa ng mga farm-to-market roads. Maging Maging ang Pangulo ng Catholic Bishops Conference of the Philippines na si Cardinal Pablo Virgilio David ay pumalag din sa desisyong itaas ang pondo ng MAIF sa higit 51 billion mula sa dating 24 billion pesos sa 2026 national budget. Iginiit ng leader ng CBCP na bagamat mukhang tulong ang MAIFIP sa papel, ngunit sa totoo ay isa itong health pork barrel. Ayun. Isyu ng bayan. Dos. At maitim ang balak, magtago ka na. 2x2, si Jerry at si Anthony, narito na. 2x2, hahataw ng todo,
samba pale, maniwala ka. Dos por dos, hataw ng gusto, tol, umasa ka. Dos por dos. Dos por dos. Hi. Maganda morning. Magandang umaga, bayan! Bayan! Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. Muli pong sumasa inyo ang 2x2 sa umagang ito ng Friday! Yuhuu! Bago lang tayo pumalaot ng usoy, pasok na muna natin ito at baka maiwan ang eroplano. Tama. Baka maiwan ang eroplano. Oo. May flight si Congressman Nat Odocado ng One Tahanan Party List. Ang pag-uusapan ho natin ay political dynasty. Sabi ni Kong Nat, saan ba nang gagaling ang political dynasty? Ayan. Sa tahanan. Sa tahanan. Totoo. Sa bahay, di ba? Totoo. Sa isang tahanan. Kong Nat Odocado, magandang morning! Si Ka Jerry at si Ka Tunying po ito. Magandang morning, Katunying and Boss Jerry and sa lahat makikinig sa atin sa DZRH. Malapit ng Pasko pero mukhang mainit to, no? Itong hindi totoo itong order o pagpapahayag ng Pangulo sa Kongreso na i-prioritize yung pagsasabatas na isang political dynasty enabling law ay isang matinding usapan. Kayo po ba ano ang posisyon ninyo niyo dito sa usapin na to? Well, ako, I agree. It's high time na, Katunying, no? And Boss Jerry. If tignan natin yung history kasi ng deliberations ng Constitution, it was well argued by Commissioner Noledo na political dynasties is actually a social justice problem. Result siya ng socio-economic inequality sa Pilipinas. And pag inalaw natin to continue, mas lalalim yung diferensya ng mayaman at mahirap kasi yung concentration ng power and government resources is limited to certain families. Now, for a fun fact, Katunying and Boss Jerry, based on a PCIJ report, nakita natin na out of 149 city mayors, 113 doon come from political dynasties. For governors naman, 71 out of 82 provincial governors galing sa dynasty. Ha? Ngayon, sa 71 out of 82? Yes. Ay, grabe, no? And sa tahanan ngayon, Katunying, 80% daw galing sa dynasties. So mukhang kailangan na talaga i-shift na ang Congress, House of Representatives, so dapat naman maging House of the People naman. This is why... Ulitin nga natin yon, Kong Nat. Ilan sa Kamara ang Galing sa 80%. 80% Boss Jerry. 80%. Mario 80%. Stefano. Paano magkakaroon ng chance? Paano magkakaroon ng chance? Ano ang chance ng na makalusot ang isang totohanang political dynasty measure o anti-political dynasty measure? Well, surprisingly, Katunying, no, there are some, especially yung mga next generation of leaders coming from dynasties, no, are very willing and are listening na dapat medyo may changes or may regulation in terms of concentration of power. And I think this is a good start. And sana mabigyan ng tsansa kasi sabi nga ni Einstein, kung alam mo yung problema and you still to the same solution, walang mangyayari. So I think Yun lang ba sinabi niya? Hindi ba sabi niya stupidity yun? Ay, naputol. Naku, lumipad na yata si Kong ano. Mukhang inagaw ng stewardess yung cellphone. Balikan nga natin. Subukan natin. Ang ganda ng usapan ho nito dahil biro mo 80% ng Kamara ay galing sa political dynasty. So anong maaasahan nating anti-dynasty bill Totoo. ang lulusot diyan. Pero si Kong Nat ay nakakakita ng liwanag dahil meron daw hong mga galing sa dynasty na mga congressman, mga younger generation na open. At merong mga suggestion mismo. Kong Nat, andiyan ka na, Kong? Andiyan na po. Yan. Katunying, sorry Opo. putol. Kala namin, inagaw na nung stewardess yung cellphone nyo. Cellphone. Huwag ka maingay dito. Lilipad na tayo. Hindi, yung pong binabanggit nyo na kay Einstein, hindi ba dinugtong niya na stupidity yun?
Opo. Yung paulit-ulit na... Alam mo namang anyway, ang sabi nyo, yung mga batang mambabatas, okay dyan. Pero alam naman natin, ang lagi diyang bone of contention, kung ano ba ang definition ng dynasty. Ayun, Sino oo. nang ba ang dapat masaklaw nito? Go ahead, ano po yung gusto ninyo sa party po ninyo? Tama po. Ako po on my end po, dapat may prohibition up to second degree. And then we separate national sa local. Kasi minsan po, nahahalo natin. So for me, meron kang tumakbo sa national up to second degree, wala nang pwedeng tumakbo national. Okay. Local, pag may tumakbo na sa up to second degree, bawal nang tumakbo ang within that family. Para Okay. naman may talagang totoong equal opportunity na makapag-participate yung walang machinery and hindi popular but qualified na leaders. Sa ilalim po ng batas kong, sino ba yung second degree? Second Sample. ano po Second degree. hanggang Paano ba yun? nanay, anak, Nanay, anak. attendant and anak po. Halimbawa, teka. Kuya, ate. Kuya, ate, hindi pwede yon. Bawal. Bawal yun. Opo. Nanay, anak. Pero yung bawal. pinsan, pwede na. Pinsan, third degree, pwede na. Pwede na. Third degree yun. Ang wisdom nun, isa yun sa ino-argue ni Commissioner Rodrigo, no, na hindi na isang pamilya ang may hawak doon sa government resources. So yung immediate family ang pinag-uusapan natin dito sa Halimbawa, mag-asawa. Yun, Mag-asawa, hindi pwede yun. gano'n, hindi pwede. O kaya, magtatay, Hindi pwede po. magnanay, gano'n, hindi pwede. Hindi pwede po. Pero Bawal kapag, po. halimbawa, pamangkin ko, pwede na. Pwede po. Pwede. Yung pinsan, pwede na. Parang, hindi ba masyadong malapit yung second degree? Parang malapit pa rin yun eh. Pwede ba tumawad Opo, kahit opo. na third degree? Third degree. Third degree. Para, Pwede po. Pwede po. yun. Pag-uusapan naman po yan. ay, madali naman pala kayong kausap. Kaya Kong, naman kay Kongnat eh. Madaling kausap eh. So yung third degree ay pinsan na ba yun? Pinsan buo? Yes po, pinsan po. Pinsan. po. So ang sa panukala ninyo ay pwedeng sabay national tsaka local. Pwedeng magkasabay 'yon. Pwede po. Pero kapag sinabing national Halimbawa, senador. Halimbawa, senador. kung senador, si senador, ang kanyang asawa ay mayor, pwede yon. Pwede po. Pero isa lang po ang pwede per sector. Isa sa national, isa sa local. Ayun. Yung bang congressman ano bang kategorya nun? Local? National yun eh. National po. Hindi National po. sa district lang nag-aalal diyan Hindi nga buong probinsya eh. Ay, hindi, kasama siya sa bahay kami. National po. Kasama siya sa bahay kami. So hindi pwedeng magkasabay ang isang senador at isang congressman. Hindi po pwede. Hindi po dapat pwede. Pero yung congressman, saka yung misis niya mayor, pwede yon. Pwede po. Pwede po. Dahil isang national at isang local yun eh, no? Opo. Oo, pero yung mayor at vice mayor mag-asawa, hindi pwede 'yon. Nako, yun ang Hindi pwede matindi. po. Oo. Hindi pwede po. Alam nyo, maganda nga talagang pag-usapan Magandang pag-usapan talaga. ng mahaba-haba. Ano ito? Meron kayong sariling bill version, Kongnat? Meron po. Isasubmit ko po tomorrow or Wednesday po. I'm just finalizing po. Mag-iikot pa ako for consultation kasi para meaningful yung ipapasa nating batas and makita ko yun. yung totoong data. Oo. Kasi ngayon pa lang may mga nakikita ng may mga lumalabas na anong house bill yun na Yung kay Congressman, kay Speaker, saka kay Congressman kay Majo. Ngayon pa lang binabaril na ng marami at kumbaga parang isinabatas lang din, gumawa pa ng batas para lang masiguro na meron pa ring political dynasty. Yun nga rin po ang comment. And for me naman po kasi is dapat ang votes kasi po pahiram lang yan eh. Hindi yan minamana. If ganun yung structure, then we don't resolve the problem of reducing the concentration of power. Kaya po ang gusto ko, may up to second degree na at least na ban for political dynasty. So ikaw Kongnat, bilang isang bago at isang bata na mambabatas, sa tingin mo hindi mission impossible ito? Ako po, to be honest, mahirap pero hindi impossible. Especially po with the next generation, I see na they really want leaders that understands their generation, speaks their language.
mukhang nakikita ko po may pag-asa po itong maipasa. Oo. May mga pumupuna na kung talaga daw seryoso dito ang Pangulo, hindi lang gawing priority ito, kundi Certify as urgent. ayan, i-certify as urgent na isang maayos na panukala. Ano sa inyo doon? I agree po. Kailangan po para at least malaman din nila na ito yung direction ng leadership natin na and patunay rin na gusto niyang talagang i-reform politically ang ating system. And I think also, kaakibat nun, dapat isama yung party list na law na rin po. Kasi it needs an update, but more importantly, dapat true representation na po ang makakapag-takbo for party list. Oo. Hindi ho ba ganun ang nangyayari ngayon? Marami po tayong nakikita na medyo minsan kailangan questionin. Naiintindihan po namin kayo. So, ito po ay, ang sabi nga ng iba, kung magagawa ito, magkakaroon tayo ng batas sa laban sa political dynasty na nandiyan na sa ating konstitusyon, naghihintay lang ng enabling law for almost 40 years, 4 decades. Ito ay magiging isang legacy ni Pangulong Bongbong Marcos. Tama po. And it would be a fitting legacy po na ginawa niya ang tama during his term, na binigyan niya ng pagkakataon ang ordinaryong mamamayan na tumakbo ng office without the concentration of power ng mga political dynasties. Paano daw po kung magkaaway yung magkapatid? Baka naman pwedeng tumakbo na sa... Magkaaway naman Magkaaway naman eh. Pag tumakbo sila sa isang posisyon, okay lang. Pero pag multiple position, naku, hindi pwede. Ibig sabihin, patunayan na nag-aaway talaga sila. Pwede nga yun, ano? Pareho kayong tumakbong governor. Sige. Yan ang magandang bakuna sa nagpapanggap lang na magkaaway, ano? Mahahalata. If they Run for the both same run for the same for the position. same position, ayun, totoong magkaaway yun. Okay. Ay, teka muna, Kong Nat, sa budget, nasusubaybayan mo ba ang nasubaybayan mo ba ang takbo ng budget diyan sa House? At totoo ba na napag-aralan mo ba? Totoo bang may pork pa rin, may pork barrel pa rin itong 2026 budget? Nung ni-review ko po siya 3 days ago, parang wala naman po. Nakita natin na nilinis talaga ni Chair Mika yung budget. In fact, affected nga po yung sa amin. Pero okay lang, importante po, mabalik namin yung tiwala ng tao sa Congress kahit medyo mahirap. Pero nakita niyo yung report ng PCIJ, di ba? Opo. So ano yun? So yung ginawa na yun ng PCIJ, nasabi ay may pork barrel increase sa kay Speaker at iba pa, kasama kay Congresswoman Swansing. Mali ba ang appreciation ng PCIJ doon? Actually, gusto ko nga po silang kausapin para maintindihan ko rin kasi sa pagkabasa ko po and my little understanding, wala pong ganong klaseng approach sa budget. Kumbaga, these are things na we have to clarify. For me po kasi, yung mga nakita sa report, hindi po siya for me considered as pork. As a pork barrel. Sa one tahanan party list, magkanong naibigay sa inyo, Kong? Naku, wala po. Wala. We have to see after itong BICAM kung ano ba yung final numbers kasi we follow naman po ano yung rules and I'm very happy na live na po yung BICAM. Pero may mga proposal kayo na mga projects na pinondohan na na-approve naman, na nakasama? Ang last check ko po, nabawasan po eh. So, I'm waiting for the final version to check po kung ilan ba talaga. Okay. Kung hintayin po namin yung bill na ipafile ninyo tungkol sa party list at may isa pa pero sa ibang pagkakataon na lang yung take o yung position ng one tahanan party list doon sa proposal to ban vaping o yung vape dito sa Pilipinas. Next time, pag-uusapan po natin, Kong. Salamat po. Sige po. Thank you. Thank you po. Thank you, Kong Nat. And Boss Jerry, good morning po sa lahat. Si Congressman Nat Odocado, isa sa mga pinakabago at mga batang Isa sa pinaka-edukado. At pinakabatang party list representative dyan sa Kamara. One tahanan party list.
Jerry Baha at Anthony Taberna sa 2x2 sa DZRH. Dos! Ay, magandang morning kay Director Bobby Mailig. Director Bobby! Director Bobby! Kamusta po ba ang mga taxpayers dito sa Maynila? Mga tapat bang magbayad ng buwis? Narinig mo ba yung sinabi ni dating Commissioner Kim Inares? Ano pa yun? Sabi niya, 80% ng negosyante hindi nagbabayad ng tamang buwis, kaya dapat lang na may lowa. Matindi, diretso, very forthright, real talk niya yung mga nagre-reklamo eh. Totoo naman. Kasi lalo na siguro sa panahong ganitong sitwasyon na nakikita natin kung paano Ginagastos. nilulustay ang pondo ng bayan. Parang napakasakit para sa isang taxpayer na makita mong pinaghirapan mo, tapos yung iba nga bago pa lang makuha yung pera, nauna pa ang gobyerno. Nauna, totoo. Yung o kaya nagbebenta ka ng ganito, meron kang negosyong ganito, bago mo pa kinabangan yung pera mo, nakaltas na yung para sa gobyerno. Totoo. Tapos makikita mo ganun lang. Sasakit. Ginughost lang pala. Parang pinipiga ang puso mo nun eh. Masakit yun. Talaga, masakit yun. Kaya lang, ang katotohanan, may kanya-kanya tayong obligasyon. May obligasyon natin yan Kung pwede nga lang na, hanggat may corruption, wag tayo magbayad ng tax. Kung pwede nga lang. Kung pwede nga lang. Kaya lang, hindi po pwede dahil tayo naman ang lalabag sa batas. Kaya no sinabi niya sa harap ni Senator Erwin Tulfo, saka ni Senator Bam Aquino, Senator Ping Lacson, yung hindi 80% ng mga negosyante hindi babayad ng tamang buwis, kaya kailangan ng LOA. Kaya lang, sabi niya, yung LOA dapat ay maipatupad ayon sa intensyon ng paggawa nito. At hindi gamiting harassment tool. Harassment tool. At pagkaperahan. Pagkaperahan. Magamit na pagkakaperahan. Ay, nako. Tingnan natin kung paano pagsasaayos, paglilinis ang pwedeng gawin dyan ng BIR para pakinabangan din talaga. Yung iba nga natatakot kung batsero eh. Natinigil yan. Pero meron yan. It will be back with a vengeance. Ngayon pa lang daw nagbabanta na eh. Kinakabahan na sila. Lalo silang kinakabahan ngayon. Especially sinabi sa atin nung in-interview natin si Commissioner Charlie Mendoza. Charlie Mendoza na mga Pebrero babalik na daw yan. Ayan malamang. Na nako. Pero kakabakaba pero na. kung daw ito daw ay sinisiguro daw niya na mas magiging maayos sapagkat sana. ang kanilang commitment, lahat ng LOA ay dadaan sa Office of the Commissioner. Ibig sabihin, kung ang LOA darating sa inyo ay walang imprimatur ng commissioner, tinatarantado lang kayo ng BIR examiner o official. Pero siguro gawa rin sila ng sistema na kapag nabigyan na ng clearance, ibig sabihin, clearance. Cleared. 'Di ba? Cleared na. Wala na. Pag meron mang kalokohang halimbawa may ginawang kalokohan yung negosyante, meron siyang hindi binayaran. Dahil sa binigyan mo na ng clearance, problema mo na yun. Problema na ng kasalanan BIR na ng BIR yun. Halimbawa, binigyan mo siya ng clearance dahil kinutongan mo siya. Sagutin mo na yun kasi binigyan mo siyang clearance. Kaya kung meron palang hindi nabayaran yan, ikaw na may problema nun, BIR. Di ba? Ang sabi ng batas yan, stop ka na. Stop ka na. Pagka stop ka na, stopel na yun, hindi mo na siya pwedeng parusahan dahil nabigyan na siya ng clearance, pinatawad na siya eh. Ayun nga. Ayun. Dapat gano'n na. At siguro, isang LOA na lang. Hindi yung... multiple eh. Apat sa isang taon. Iba-ibang may problema ka sa VAT sa ganito. Tapos babalik. Ibang klaseng tax naman ang sisitahin sa iyo. Tayo sa VAT. Ayun. Sa VAT naman tayo. Kaya parang itinataboy natin ang mga negosyante. Parang sinasabihan natin na wag na kayong magnegosyo dito sa Pilipinas. Parang ganun, kumbachero. Yun ang kahulugan nun. Sabi ni Director Rodel Buena Obra ng BIRQC, kami, nakikinig din kami. Ayan.
Tama, makikinig kayo sa 2x2. At magandang umaga rin kay Kuya Jem Senyarosa ng Turks. Uy, Kuya Jem. Wala ba tayong Turks dyan? Wala ba tayo dyan? Wala ba tayong Turks dyan? Pagka daw hindi ka nagbayad ng tamang buwis, lagot ka kay Director Benoobra. Siyempre, talagang ganun ang dapat. Ayan, Uy, gusto lang natin magpasalamat, kumbatsero, sa lahat ng mga dumalo noong Biyernes. Kahit Pwede bang na may... bago mo ituloy yan meron lang akong babasahin. Akala ko solo ka today kasi nasa honeymoon pa si Kumbacho. Sabi ni Doktora Cynthia. Sabi ni Doktora Cynthia. Bakit nga ba nandito ka? Sabi nga ni Kaboyet. Kaboyet, Kuya Boyet. Kuya Boyet ng Rosario. Sabi, nung may nagtanong, saan ba kayo mag-honeymoon? Sabi ni Kuya Boyet, doon na lang sa dati. Boyet, magandang morning. At kay Kuya Arnel Verceles. At syempre, inulit natin, pasasalamat natin sa mga dumalo dyan nagpunta dyan sa Aseya. Sayang yung mga... napakagandang lugar niyang Aseya talaga. Sayang, hindi man lang... Ayan! Yan ang sinasabi natin, no? Oo, yan yung papunta pa lang. Congratulations! Sa Aseya. Ito, sa Subic na to, sa airport na sa Subic. Lumapag na. Nakalapag na. Ang daming humanga sa kagandahan ng Aseya. Ng Aseya, totoo May mga naman. naging panauhin tayo na first time daw nila makapunta dyan sa Aseya. Marami tayong marami akong naestima doon. Ginawa mo akong taga-estima ng bisita. Kaya nga kita sinabi. Kaya salamat at binigyan mo akong talent fee. Eto, kaabot ko lang kay Mami Mabs. Mabs, eto, inabot ko na kay Alam mo naman Kumbatsero. ako, kaya yung mga mag-iimbita sa akin sa kasal dyan, alam niyo na gagawin nyo. Nakikita mo ba yan? Nakikita mo yan nasa picture na yun? Yan ba yung nakaparada niya kanina? Yan yun. Matindi. Ayan. Matindi, Nung gabi pala daw na yun, hindi nakita dahil madilim. Kaya may mga naguhulaan kung anong brand ng klase ng sasakyan. Matindi, Yung iniregalo sa akin ni Ate Mabs para lang pakasalan siya. Konting yabang, ano? Ayan. Pero, kuya... Ang tindi nun. Titingin-tingin ka daw kasi. Titingin-tingin ka para bang... para naglalaway. Naglalaway. Mabili na nga yan para pakasalan ako. Sabi daw ni Ate Mabs. Kuyang Romel City, tsaka kay Kuyang Ninong, at kay Ninang Ada. Thank you sa pag-accommodate sa mga guests natin. Ang ganda ng accommodation. Grabe, talaga Sarap grabe. ng pagkain. Uy, Chef Linda! Chef Linda, grabe kang Super talaga si Chef Linda, no? At sa syempre sa Panginoon Diyos na binigyan tayo ng napakagandang weather. Napakagandang panahon nung Friday na yun. Friday night. Sa ibang lugar umuulan, kumbatsero. Kaya nga Pero doon parang sa lugar lang na yun hindi umulan. Oo nga, parang nilagyan ng payong yung lugar na yun. Ganda. Kuyang Romel, Ninong Romel City, thank you very much. Ayan at pinangungumbida natin ang napakandang lugar ng Aseya. Puntahan ho ninyo nang kayo ay mag-enjoy. Aseya. Nagtitimpla ng kape habang kayo naghihintay. Yeah. Yuhu! Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP, oras. Kapopoy, 10 minuto na makalipas ang 7 ng umaga. Balitang bagong-bago. Balitang dapat alam mo. Balitang magdadagdag ng talino. Dahil bagong impormasyon, makibalita. Unang-una sa DZRH. Pangunahing balita. Kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha.
Araw ng Monday, December 15, 2025. Narito na po ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Senado desididong gawing pork-free ang 2026 national budget. Mataas na pondong inilaan ng BICAM para sa medical program ng DOH, kinwestiyon ng CBCP. Mga autoridad, blanco sa kinaroroonan ni Atong Ang matapos itong kasuhan ng Department of Justice. Senado ayaw magpaapekto sa napipintong pag-aresto sa ilang kasamahan na sangkot sa flood control scandal. Singil sa tubig ng Maynilad at Manila Water tataas sa susunod na taon. At bride to be sa QC. Nawawala 4 na araw Nako. bago ang kasal. Nag-alok na ng 20,000 na pabuya. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Tabern. Ito po si Jerry Baha. At ito ang Pangunahing balita. bago lang sa detalye ng ating mga balita. Aba, ay mukhang may nanalo na. May nanalo na. Ha? Aba, meron na ba? na. At ang ating word of the day. Ready na ba kayong tandaan ang ating word of the day para manalo ka ng Deezer H Mini Component? Eto na! Ang ating word of the day ay budget. Budget. Ayan, budget. Ayan. Puntahan na natin ang Barangay Malanday, Valenzuela para sa ating Pasko Panalo promo. Andin ang ating RA6 Sherwin Alfaro. Sherwin, go, go, go! Yes, magandang araw ka Jerry, ka Tonying. Eto, huling-huli natin to si tatay na hindi man tayo nakikita. Tignan mo naman yung kanyang radyo. Nakatutok niya palagi sa DZRH. Tatay, pangalan nyo? Reynaldo Malong. Si Tatay Reynaldo Malong ng Barangay Malanday dito sa Valenzuela. Palagi ka nakatune in sa DZRH. Yes! Dahil paborito mo ang DZRH, eto meron kang 1,000 pesos. Yay! Thank you, Lord. Thank you. Just for those. O yan, si Ka Jerry tsaka si Ka Tonying. Kausapin nyo. Pala. Maamas ko muna ako sa inyong dalawa, Jerry, Anthony, ha? Happy wedding tuloy sa inyong dalawa ni Abel Aribe. Ay, thank you. Kabisado ni Kuya Reynaldo. Siyempre, nakikinig ako eh. Ayos. Ilang taon na ho ba kayo, Kuyang? 60, noong July 2. Uy, belated happy birthday. Salamat. May 20% discount ka na. Teka muna, bakit ba hindi ka na nakakakita? Nagkaroon ako ng glaucoma. 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 Hindi ba tayo na-opera naman yan? Oo. Walang pere. Parehong mata? Yes. Ay, Pero alam mo, yung pananaw niya sa buhay, oo, parang parang nakikita mo yung kagwapuhan namin hanggang ngayon, ha? Hindi nga, totoo. Di ba? kailan pa yan, Kuyang? Nung 2012. 2012. So ilan Parang taon na? Mga 13 years na. Magpo-40 na. Oo, Sa February 20. Oo. May ba kayo? Meron ba kayong mga asawa at anak? Wala. Binata? Yes. Aba. Available. Baka meron dyan. Yan, nananawagan na. Hindi, no? Wala naman kayo. Actually, may aplikante rito, 3. Ayan, nakaabang na. Ayan, may 3 dito nag-aabang. May mga umaali-aligid pala. May umaali-aligid. Alam mo, may nagbabantay dito. Grabe, no? Hindi, masaya kami dahil ikaw yung napili ni Sherwin Alfaro sa lugar. Pero di bale, hindi ka naman masisiro ngayon. Sherwin, ano ba meron dyan? Ay nako, marami tayo dito. Marami tayo ditong mini component. Gusto mo bang makuha yung mini component? Siyempre. Ayan, sige nga. Ano ang ating word of the day? Budget! Budget! Dahil dyan, Budget! nakuha mo ang ating Deezer H mini component. component. At syempre kasama ang Deezer H t-shirt at ang napakalaking siksik-liklik kumaapaw
Diesel H Medianoche at Noche Buena Basket. At ang pinakamalaki, pulang-pula, ang pinakabago Pride with Fabric Conditioners, Korean Strawberry Bloom Detergent Powder with Stain Away Formula, 2 kilo yan. Magiging Koreano ka na! Yeah! Thank you, Dos for Dos. Hindi, Sherwin, dagdagan mo pa at natutuwa kami at masayahin itong si Oo, Kuya masayahin. Reynaldo. Tingnan mo naman Dagdagan pa. kahit hindi tayo nakikita, palagi pa lang ang kanyang pinakikinggan yung kanyang radyo lang ang kanyang kaagapay at kasama sa buhay. Dagdagan pa natin, magkano bibigay natin? Abay, bahala ka na. Eto, dagdagan pa natin ang 2,000. 2,000. Ayun. Tingnan mo nga naman. Ang mga Hey, naman. thank you. 3,000 piso. Anong pakiramdam, tatay? Sobrang masaya, no? May TK ako. So, pasalamat ka sa Dos por Dos. Salamat. Naka-DCRH. Thank you, Kuya Salamat Reynaldo. po. Sana'y makapagpalaganap ka dyan ng masayang pananaw sa buhay. Oo. Ito naman. Salamat. Thank you. Thank you, Nung thank you. madaan tayo nga ng mga bandang alas 5 kaninang madaling araw, nadidinig niya na nandito yung DZRH, nandun siya sa kalsada. Talagang sumisigaw siya nung dumaan yung mobile natin. Aba, tingnan mo nga Ano ba, naman. gwapo ba si Sherwin? Kamukha ni Cesar Montano. Nakabawi. Ay talaga naman na gusto mo pa madagdagan yan. Parang Sherwin, dagdagan mo pa ng 1,000 pesos! Ayan, 1,000 piso! Nakapasaya tayo ni... Biruin mo, kamukha mo raw si Cesar Montano. Tingnan mo Alam na. ko Cesar Chavez na eh. Malapit na eh. Papunta na doon, no? Ayos! Salamat! Salamat! Maraming salamat kay Reynaldo. Ayan. At syempre sa mga nais manalo ng 1,000 pesos, laging tumutok sa Diesel H dahil pwede kayong manalo dito sa Diesel H Pasko Panalo Promo kasama ang Pride Detergent. RH number 6, Sherwin Bata Alfaro Diesel H. Nasa Pilipinas. Yes. Daming fans Daming fans. Oo, dami, di ba? Dami. Nasa Pilipino. Thank you! Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Alas 7:18. This time check is Alas 7:22. Tuloy ang mga pangunahing balita. Isang bride-to-be ang napaulat na nawawala sa Quezon City ilang araw bago ang nakatakda nitong kasal. Kinilala ang biktima na si Shera De Juan, 30 anyos, at nawawala simula pa noong Adyes ng Disyembre. Huling nakita si De Juan sa may Petron Atherton sa North Fairview. Pasado alauna ng hapon, suot ang itim na pantalon, itim na jacket at itim na t-shirt. Ayon sa fiancé o mapapangasawa nitong si Shera, na si Mark RJ Reyes, naudlot ang nakatagda sana nilang pag-iisang dibdib kahapon, December 14. Kaugnit nito ay nag-alok na ang pamilya ni Shera ng 20,000 na pabuya para sa sinumang makapagtuturo sa kinaroroonan nito. Kaya nangyari dyan, kumbachero, iniwan yung cellphone, nagcha-charge. Nagcha-charge siya, tapos umalis lang, may bibilin daw na sapatos sa mall dahil dumating na yung pangkasal niya, yung dress niya. Tapos, ready na yung Ito pala sila. pagpapakasal. Parang ito yung prenup siguro nila. yun, no? Oo. Kaya nga, Hindi naman grabe, ito. sobrang nakakaloka. Hindi natin alam kung ano nangyari dito kay, Shera. Si Shera. Si Shera De Juan. Oo, sana po yung mga kababa, kung Sa meron mga pong, may nakakaalam dyan, may impormasyon sa kinaroroonan ni Shera De Juan. Alas 7:24 na ng umaga, mag-aanunsyo ngayong araw ang MWSS sa Regulatory Office ng pagtaas sa singil sa tubig para sa Maynilad Water Services at Manila Water simula sa unang quarter ng 2026. Ayon sa MWSS, nakabatay ang pagtaas sa foreign currency differential adjustment na nagre-reflect ng pagbabago sa halaga ng dolyar at iba pang foreign loans ng mga water concessionaire. Noong Setyembre, pinayagan ng Maynilad na dagdagan ang singil ng 14 sentimos kada cubic meter, samantalang ang Manila Water ay nabawasan ng 15 centavos
kada cubic meter. Kasabay ng nakaambang pagtaas, pinaalalahanan ng MWSS ang mga kwalipikadong pamilya, kabilang ang mga benepisyaryo ng 4Ps na mag-apply sa Enhanced Lifeline Program. Hindi pa rin matunton ang kinaroroonan ng negosyanteng si Atong Ang matapos itong kasuhan ng Department of Justice kaugnay sa mga missing sabungeros. Ayon kay Prosecutor General Richard Fadulion, wala pa silang impormasyon hinggil sa eksaktong lokasyon ni Atong Ang. Git ni Fadulion, bibigyan nila ang kampo ni Ang ng kopya ng DOJ resolution kaugnay sa rekomendasyon nitong kasuhan ang naturang bisman at 21 iba pa dahil sa umano'y pagkakadawit ng mga ito sa kaso ng mga nawawalang sabungero. Dagdag ni Fadulion, maaaring magkasa ng bagong preliminary investigation ng DOJ para suriin ang mga karagdagan pang ebidensya. Tiniyak naman ng ahensya sa pamilya ng mga nawawalang sabungero na magpapatuloy ang search and retrieval operation sa Taal Lake. Iginit ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson na hindi pinanghihinaan ng loob ang Senado sa kabila ng posibleng pag-aresto sa ilang senador na umano'y sabit sa flood control mess. Ayon kay Lacson, nananatiling buhay at malakas ang kanilang naisin na gawin ng tungkulin na magpasa ng mga batas. Aminado si Lacson na hindi madali ang nakaambang pag-aresto sa mga dawit na senador, ngunit binigyan diin itong kailangan ng matuldukan ang katiwalian sa pamahalaan. Dagdag pa ng senador, hindi lang sa usapin ng flood control projects may mga lumutang na katiwalian, kundi maging sa pag-i-issue ng letter of authority at mission orders ng BIR. Alas 7:26 ang ating oras. Ay, mayroon pong abiso dito na pansamantalang nagka-aberya ang LRT1. Tigil ang operasyon ng LRT1 mula Dr. Santos hanggang Redemptorist Asiana. Dahil na po sa technical fault. Baka hindi mo nababalitaan, kumbachero. Ang huli mo kasing sinakyan hanggang Baclaran lang. Lampas na to, lampas ng Baclaran to. Kasi itong Dr. Santos parang Paranaque na yan eh. Bandang doon na yun. Kaya nga. So malapit-lapit na sa Cavite. Kaya nga tinitingnan ko parang bagong istasyon itong mga ito. Dr. Santos, mula Dr. Santos hanggang Asiana, Redemptorist Asiana Station. Yun. Yan yung itinigil. Yung Redemptorist, yan yung sa Baclaran Church. Tama. Ayan na. So antabayanan po ang mga development update sa naging problemang yan ng LRT1. Inaprobahan na ng Bicameral Conference Committee ang 51.6 billion allocation para sa medical assistance to indigent and financially incapacitated patients sa ilalim ng proposed 2026 national budget. Ang programa ay para sa mga mahihirap na Pilipinong may pangangailangang medikal kung saan sa halip na cash ay binibigyan sila ng guarantee letter mula sa mga politiko. Ayon kay Senator Loren Legarda, kailangan ng naturang inisyatiba lalo't hindi pa pulido ang implementasyon ng Universal Healthcare Law sa bansa. Ang mahigit sa 51 billion pondo inaprobahan ng BICAM ay mas mataas sa 49.2 billion pondong inilaan sa House version ng General Appropriations Bill. Alas 7:28 na ng umaga, Tatay Bonnie Aporo, tanghali na. Tiniyak ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson na walang magiging pork barrel provisions sa pinal na bersyon ng 2026 sa national budget. Ayon kay Lacson, sisikapin ng Senado na harangin maging ang mga last-minute insertion na maaaring maging ugat ng katiwalian, partikular na sa infrastructure projects. Giit ng Senador, hindi na makatarungan kung may mga magtatangkapang magbulsa ng pondo ng bayan matapos mabulgar ang malawakang katiwalian sa sa flood control projects. Siniguro ni Lacson na raratifikahan nila hindi lang ang BICAM report kundi maging ang enrolled final version ng budget bill para matiyak na walang magiging pagbabago sa panukala bago ipadala sa Pangulo. Binatikos ni Caloocan Bishop Cardinal Pablo Virgilio David ang pagtataas sa pondo ng medical assistance to indigent and financially incapacitated patients o MAIFIP
ng Department of Health sa 51 billion. Ay kay Cardinal David, umaasang maipip sa mga guarantee letter ng mga politiko na nagbibigay sa kanila ng kapangyarihang magpasya kung sino, magkano at kailan ang makatatanggap ng tulong. Dagdag ni David, bagamat tila makatao sa papel, ngunit sa aktwal ay isa lamang itong health pork barrel na ginagawang pabor sa halip na karapatan ang serbisyong pangkalusugan. Itinuturo lamang anya nito sa mahihirap na ang tulong ay nakadepende sa koneksyon at kapangyarihan. Dahil dito nasasaktan anya ang dignidad ng mahihirap at nababahira ng dangal ng pampublikong tanggapan. Kaugnay nito, nanawagan si Cardinal David sa Kongreso na talikuran na ang pork barrel at tiyakin na ang tulong medikal ay direktang may pagkakaloob sa pamamagitan ng PhilHealth at mga opisyal ng Department of Health. Maagang nagkatensyon sa BICAM Conference Committee matapos na magharap ang mga senador at kongresista upang talakayin ang budget ng DPWH. Iti sa harap ng panukala na ibalik na ang 45 billion pesos na pondo ng ahensya na ibinawas ng Senado dahil sa issue ng flood control mess. Ayon kay Public Works Secretary Vince Dizon, hindi nila hinihiling na ibalik ang mga flood control projects na tinanggal na. Nais lang anyan niyang maibalik ang pondong ibinawas gamit ang uniform adjustment factors na anya'y maaaring maging dahilan upang hindi maisakatuparan ang higit 10,000 pang mga proyekto na nasa panukalang 2026 national budget. Suportado naman ng Kamara ang posisyon ng DPWH dahil maaari nilang maantala ang mga proyekto at humina ang ekonomiya kung hindi ibabalik ang pondo. Samantala, nagbabala si Senate President Pro Tempore Ping Lacson laban sa pagbabalik ng mga tinapyas na pondo dahil maaari niya itong magbukas muli ng daan sa budget insertion. Uy! Magagamit na raw ang mga bagong e-gates sa NAIA. Bago yan, magandang balita yan. Good news ito. Yan at iba pang mga nagbabagang balita sa pagpapatuloy ng Pangunahing balita. 7:32. At mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Kumbachero, napapansin mo ba habang tumatanda tayo, parang mas mabilis tumaba, ano? Kahit konti lang ang kainin. Nako, maraming ganyan ang problema. Isang dati-dati tumira ka ng isang bandihadong kanin, okay lang. Oo, Ngayon, baliwala. half cup rice pa lang, may guilt na agad. Totoo yan, kumbachero. Kasi habang tumatanda, bumabagal na ang metabolism at nababawasan ng muscle mass. Kaya mas mababa na rin ang calories na nasusunog araw-araw. Kaya importante, mindful po tayo sa kinakain. Hindi lang sa basta diet, dapat balanced nutrition tulad ng makukuha sa N Plus Gold. Tama, ang N Plus Gold ay may tamang kombinasyon ng carbohydrates, protein at healthy fats para kumpleto ang nutrisyon kahit controlled ang calories. Perfect para sa ating mga adults na gustong mag-manage ng timbang. Kaya sa mga gustong i-balance ang health at weight, mag-N Plus Gold araw-araw. Ipakita ang tanda ng inyong pagmamahal with N Plus Gold. Available sa Mercury Drug Stores at iba pang leading drug stores nationwide. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Target daw ng PAGCOR na maging purely regulatory body na lang pagsapit ng 2027. Ito ay sa sandaling maisakatuparan ang privatization sa pamamagitan ng pagbebenta sa Casino Filipino assets nito. So ang gusto nila maging taga-regulate na lang sila? Ganon. Kahit na katatanggap lang nila ng award nitong nakaraang araw lang mismo. Yung nagbigay ng award sa kanila, yung Governance Commission for GOCCs. Yan nga mismo sinabi ni PAGCOR Chairman Alejandro Tenco. Inihintay na lang daw nila ang resulta ng komprehensibong pagsisiyasat ng GCG at oras na maaprubahan ito. Isasabit na ang panukala sa Office of the President para sa paglabas ng EO o pag-amyenda sa umiiral na direktiba. Ayon kay Chairman Tenco, inaasahan na makalilikom ang gobyerno ng 30 to
50 billion sa pagbebenta ng mga Casino Filipino branches nito. Ayos. Ang mga kumbatsero ng bayan, Katunying at Ka-Jerry. 2x2. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Alas 7:43. Tuloy ang mga pangunahing balita. Pangungunahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang inaugurasyon ng mga bagong e-gates sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3. Layunin ng e-gates na paikling ng pila at oras ng paghihintay sa pamamagitan ng passport scanning and facial recognition technology para sa mga dumarating at umaalis na pasahero. Kasama ng Pangulo sa seremonya sina NAIA Infrastructure Corporation President Ramon Ang, DOTR Secretary Giovanni Banoy Lopez, Immigration Commissioner Joel Anthony Viado at MIAA General Manager Eric Ines. Ayon kay GM Ines, layunin ng NNIC na gawing mas komportable ang paliparan at mabawasan ang tagsa ng mga pasahero sa immigration. Umasang bilang ng mga nag-a-apply sa PNP ngayong taon, ayon sa PNP, umabot sa mahigit 52,000 ang aplikante para sa mahigit 8,500 na bakanting pwesto bilang patrolman at patrolwoman. Mas mataas ito ng 4.52% kumpara sa 50,107 applicants noong nakaraan taon. Ayon kay PNP Chief General Jose Melencio Nartates, nagpapakita ito ng lumalaking tiwala ng publiko at kagustuhan na maglingkod sa bansa. Aabot sa 60 persons deprived of liberty ang matagumpay na nakapagtapos ng short courses na inialok ng University of the Philippines Open University. Sabi siguro nitong mga presong ito graduate ako ng UP. Saan? UP. Ayon sa Bureau of Corrections. Ikaw ba sumasakay din sa UP ikot? Ayan. Oo, sabi siguro sa panaginip. Ayon sa Bureau of Corrections, nasa 30 PDLs ang nakapagtapos ng specialized courses sa Digital Literacy and Principles of Graphic Design, habang 27 bilanggo ang kumuha ng Introduction to Permaculture, Ethics of Permaculture and Design Principles. Binati naman ni Bucor Director General Gregorio Catapang Jr. ang mga kalahok at iginit na malaki ang papel ng inklusibong edukasyon sa personal growth at pagbibigay ng mga bagong oportunidad sa mga nakakulong. Mahigit 27 kilo ng shabu at marijuana na nagkakahalaga ng 176 million pesos ang nakumpiska ng PDEA sa 5 drug dealer sa barangay Napindan, Taguig City. Nakuha sa mga sospek ang 25.5 kilos ng shabu, mahigit 1 kilong marijuana, 140 e-cigarettes na may marijuana oil, isang 9mm pistol at iba pang drug paraphernalia. Maharap ang mga suspect sa kasong paglabag sa Dangerous Drugs Law at illegal possession of firearms. Alas 7:46 ang ating oras. Aba, ang ICI daw ay huling araw na. Ha? Mariosep naman. Kala ko 2 taon pa yan. Kala ko nga rin Alamin natin, bakit? Bakit huling araw na ng ICI? RH15 Giselle Ricaport. Come in, Giselle! Ka-Jerry Katunying, ngayon yung huling araw ng pagdinig ng Independent Commission for Infrastructure para ngayong taon. Ngayon din yung huling araw sa trabaho ni Commissioner Babe Singson na nagain ng irrevocable resignation noong November 14. Ayun, Giselle. So huling araw ng hearing ngayon taon for this year. So meron pa next year. Meron pa, sabi nga ng mga official, Ka-Jerry Katunying, hindi ba pwede pang umabot daw ng 2 taon. Taliban doon sa sinasabi ng 1 to 2 months lang ng ombudsman. Ayun. Ngayon din, Ka-Jerry Katunying, yung huling araw sa trabaho ni Commissioner Babe Singson na una na nga naghain ng kanyang revocable resignation. Ngayon, tanging sa ating Public Works Undersecretary Maria Catalina Cabral yung pinasisipot pero wala pang kumpirmasyon ng Independent Commission kung sumagot na
sa kanilang sabpina si Cabral. Una siyang humarap sa ICI noong September 24 si Cabral na rekomendadong kasuhan ng administratibo ng komisyon kabilang yung kaugnay sa higit 75 milyong piso na Ghost Flood Control Project sa Bukawi, Bulacan. Idinawit yung former Undersecretary sa Budget Insertion at kickback ni former Public Works Undersecretary Roberto Bernardo at sinabing ito umano yung nagtatakda ng budget ceiling sa mga allocable ng DPWH sa National Expenditure Program taon-taon. Kabilang na noong 2023 hanggang ngayong taong 2025. Inaantabayan na natin yung pagdating ni resigned Commissioner Babe Singson para mahinga natin siya ng huling pahayag para ngayong huling trabaho niya dito sa Independent Commission. Si Cabral ba, kay Cabral ba, ano ba yun? Subpuena ba yung ipinadala o imbitasyon lang? Sabina. Sabina. Saan pinadala? Saan bang address niyan? Sa Cavite? Hindi ko alam kung saan yung kanyang yung sa Dasma? sa address na pinadala ng Independent Commission. Hindi. Si Malu Cabral pala yung taga Cavite. Iba yun, ibang Cabral yun. Si Mother yun eh. Oo nga. Mabait na Cabral naman yan, ka Jerry. Oo nga, totoo yan. Sa Dasmariñas, sa Dasma ba? Dasmariñas Village? Tatanungin natin mamaya. Oo, malaman natin kung saan ba nakatira yan. Kung saan pinadala yung sabpina at kung nagkumpirma ba doon sa ibinadalang sabpina ng Independent Commission. Marami kasing mga marites na at kung ano-ano mga sinasabi na yan daw may malaking mansyon. Sa mga, Ngayon! sa mga exclusive subdivision. Ganon, mga marites talaga kayo. Yan daw sa may Forbes o sa may Dasma. Oo. Hindi ba nga ka Jerry Katunjing siya yung sinasabi di umano na in charge doon sa bagong pork barrel scam na tinatawag ngayon na allocables. Yung sinasabi ni former Roberto Bernardo. Allocables. Yung mga inaalok kasi kaya. Inaalok ng alok. Oo. Wala bang year-end party ang mga taga ICI o di ba kaya padispedida kay former Secretary Babe Singson. Pati na rin sa mga media na nagko-cover ganon. Tinatanong nga namin siya nung isang linggo ka Jerry Katunjing kung mamimiss ba niya yung media. Abay, diretso yung sagot niya, hindi daw eh. Walang kagatol-gatol na hindi. Walang patumpik-tumpik eh. Talaga to si Secretary Babes eh. Walang kagatol-gatol. Ayos. Parang may tinatrabaho ka Jerry Katunjing na parang lunch lang na year-end lunch dito sa mga official ng Independent Commission kasama yung mga media bilang na-download na rin kasi yung 39 million dun sa 41 million na pondo nila. Baka naman. Mula dito sa Independent Commission for Infrastructure sa Taguig City, ito si Giselle Ricoport para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Giselle. May update daw kung Batsero dun sa missing bride-to-be. Meron na. Oo. Diyan sa QC. Alamin natin ang balita mula kay Poging-Pogi ito nung Biyernes. Nung 12-12. Nung 12-12. Para siyang groom. Oo nga, nakita ko nga sa picture eh. Para siya groom. Hindi mo nakita ng... hindi ko nakita ng personal eh. Ganon. Kung nakita mo, sasabihin mo, ikaw ba ito? O hindi. Val, ikaw ba yan? RS5, Val Gonzales. Coming Val! Area Anthony, pinag-utos na ngayon ni QCPD Director Police Colonel Glenn Silvio ang pagbuo ng SIT o Special Investigation Team para hanapin at kumuha ng dagdagtang mga impormasyon sa nawawalang babae na dapat ay kinasal kahapon. Ito'y kasunod ng pagre-report sa Quezon City Police District ng kaanak ng bride-to-be na kinilalang si Sierra de Juan 30 anyos. Ayon kay QCPD Public Information Chief Police Major Jennifer Gannaban, ang team ay binubuo ng mga operatiba mula sa Fairview Police Station. Ayaw mo nang magbigay ng development si Major Gannaban pero tinitiyak nito na kumikilos ng binuong SIT na tumututok sa insidente. Sa report ng kasintahan ni Diwan na si Mark R.J. Reyes,
uli itong nakita sa isang gasolinahan sa Atherton Street sa Fairview o sa North Fairview, Quezon City pasado na ng hapon noong Disyembre 10. Batay sa kuha ng CCTV, suot ang itim o nakasuot ng itim na pantalon at itim na jacket at itim na t-shirt ang babae, bukod sa alok na 20,000 pisong pabuya na ibibigay para sa sino mang makapagtuturo sa posibleng kinaroroonan nitong si Sierra Diwan. Umaapila ang QCPD sa taong may hawak o sino mang kasama ng bride-to-be na makipag-ugnayan sa Quezon City Police District sa pamamagitan ng telepono bilang 0975-723-3123. Sana naman nasa Mabuting kalagayan. yan si Sierra. At pwede sigurong sabihin natin na sana nagkaroon lang ng she just had a cold feet. May ganun eh. May ganun Nilamig talaga. lang yung paa niya. Nilamig lang yung paa Ano ba niya. ibig sabihin pag nilamig ang paa, Val? Dapat itago mo muna yung mga paa. Lagyan mo medyas. Medyas. Medyasan mo. May medyasan mo. Saka kanyan merong ano ba tawag diyan kumbatsero? Parang anxiety. Anxiety, oo. Yung mga wedding anxiety, ano? Yung iba kasi parang biglang nag-iisip, parang ayoko na, parang ayoko muna. Ganun eh. Katulad yan, ilang taon na ba silang mag-engage, Val? Ilang taon na raw? Walang binabanggit pang ganun, pero kung titingnan yung edad niya, 30 anyos. Sa tingin ko naman ang 30 anyos, hindi naman yan nagpapasya ng kahapon. tamang edad na. Almost 10 years na daw na mag-boyfriend-girlfriend. Ayun nga pala sa post ni, tapos ni Mark. ilang taon na rin silang magkasama. Tapos engaged sila nung mula 2023. Kaya talagang long process pala yan. Ang habang sana nga Vali, sana yung sinabi ni Kumbatsero, nagkaroon lang ng cold compress. Cold feet, ano, parang nag-alangan lang o kaya nagkatampuhan lang ng konti, tapos yung bang perong biglang kinabahan ni nervyo sa buhay mag-asawa. Meron kasing gano'n eh. Meron talaga. Lalo na kung napakinggan yung mga sinabi mo nung nakaraan. Napakinggan mo ba? Baka napakinggan yung sinabi ni Val, baka napakinggan yung sinabi ni Kumbatsero. Gano'n ang nag-alala. Ang ganda naman ng pagkasabi ko. Isa yan dun sa tinitingnan din ng Quezon City Police District. Kaya sana gano'n na lang, ano. ayaw mo na nilang magbigay ng dagdag pang mga impormasyon dahil ang kailangan, sabi nitong si Major Ganaban, kailangan na makausap yung lahat ng pamilya, partidos na magkabilang panig para makita nila, baka doon sa parting yun ay makita nila ang tunay na dahilan kung bakit hindi nagpapakita o nawawala, deklarado ng missing itong bride-to-be na dapat ay kinasal na nga kahapon, Disyembre 14. Ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Val. 5 minuto na lang, alas 8 na. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused,
It's time to listen to their voices. Tunghayan ang iba't ibang boses, mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing linggo, alas 12 ng tanghali sa DZRH TV. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience. Ay! Kuyang Romy Karandang ng DBP. Subok na matibay, subok na matatag. Saka si Ka Jerry Labasan at si Ka Beth, magandang morning po. Salamat po. At happy retirement pala. Today, ang last day ni RD Ninong Dong Tolentino. Aba, tumuloy ba? Oo. Bata pa niyan. Bakit nag-retire na kagad? Hindi, mukhang bata lang. Mukhang bata nga Iba ito si talaga, RD Dong, no? Iba pogi, iba na pogi eh. Kaya habulin eh. Habulin eh. Sinabi ko lang naman na habulin eh. Hindi ko naman sinabing si Ninong Dong mo ay nagpapahabol. Iba yun. Alam yan ni Ninong RD Ronel Tan. RD Ronel Tan, magandang morning. Kumusta ba si Doktora Helen? Thank you, salamat po sa inyo. Oo, at magandang morning kay Ate Emma Hoya. Wala pa kaming Ate bagong Emma. payong ha. Yung dinala yung payong dito noong nakaraan ha, medyo luma na. Luma na yun, luma na. Baka yung mga taga PS Bank. Baka may mga kailangan ng ayusin sa inyong mga bahay tulad ng bubong. Buti na lang may bubong na maasahan. Gawa sa state-of-the-art technology. May aluminum na. May pintura pa. Na available na rin sa pre-painted tiles pan. Para sa eleganteng bubong na matibay na makulay pa, Mag-Cherry Loom pre-painted ka na! Oy, Sec Art Tugade, kumusta na po kayo? Long time no see ha. Pala, hindi natin nakita si Sec Art. We miss you. We miss you. Sec Art. Oy, baka gusto nyong mag-upgrade ng 7-seater. Meron pong sikat na sikat ngayon na pinagkakaguluhan ng SUV market. Ito pong hybrid SUV na all-new Tigo REV Luxury Edition. Ayun, yan nga ang tinatanong ni Kuyang Eric Dimaculangan dyan sa PPA. Aba. Alam mo ba, Kuyang Eric, starting at just 1,528,000 pesos sa tid ng all-new Cherry Tigo REV Luxury Edition ang high-tech na features, pogi at moderno ang itsura at syempre sulit na sulit sa halaga. Ito ang tunay na game changer sa segment na ito. At alam mo ba, Attorney General Manager Jay Santiago ng PPA, pwede kang mamasyal sa mga ports ng PPA hanggang sa Bicol gamit ang Cherry Tigo REV Luxury Edition dahil meron tong 1,400 kilometers na combined EV at hybrid range. Pakatipid, 1,400 kilometer. Isang isang full tank lang. Isang full tank yan, tapos isang karga ng isang kuryente. At alam mo ba, General Wes Raimundo Ubingke? Uy, nakita ko si General Wes Raimundo Ubingke. Pinakita pa yung picture niyo nung elementary, grade 6. Grade 6. Sabi, sino to? Marami rin itong safety features tulad ng 14 Advanced Driver Assistance System kasamang adaptive cruise control at 540 degrees camera. Kuya Aris Ramos at Kuya Chito Paz, maganda morning, RV. Kuya Engineer RV, kumusta na? Handa na ba kayo mag-upgrade? Subukan na ang Cherry Tigo REV LE. Ayan, subukan na yan, General James Brillantes. Ayan. At kay Caselo Lagmay. Bilis ng oras. 8:02 na kaagad. Kaya pala andyan na si Lakay. Kasunod ang kanyang mga bubuit. Maraming mga bubuit ngayon. Maraming mga kwento. Mga bubuit. Engineer RV Victorino at kay Mayor Japet Inton. Maganda morning. Maganda morning. Bye! Happy weekend! Woohoo! Damdaming bayan. Susunod na. Little ditty about Jack and Diane.
to American kids growing up in the heartland. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality pride